Rightly divided, numero 2. Dalawang magkaibang pagkakatawag, earthly calling laban sa heavenly calling, mga talata. Gawa 1, 6. Efeso 2, 6 Filipos. 3:20. Katotohanan. Isa sa mga susi sa tamang pag-unawa ng Biblia ay ang pagkilala na hindi pareho ang pagkatawag ng Israel at ng katawan ni Kristo. Ang Israel ay may makalupang pag-asa. Kaya bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, tinanong siya ng mga apostol, "Panginoon, sa panahong ito, bagay isasauli mo ang kaharian sa Israel?" Gawa 1, 6. Ang kanilang inaasahan ay ang literal na paghahari ng Mesiyas sa lupa. Ang kahariang ipinangako sa Israel sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nang ihayag ng Diyos ang hiwaga, mystery, kay Apostol Pablo, ipinakita niya ang isang programang hindi kailanman naipahayag noong una. Sinabi ni Pablo, "At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa mga dakong makalangit kay Kristo Jesus." Efeso 2, 6. At muli niyang sinabi, "Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit." Filipos 3:20. Right division inside Israel. Makalupang pagkatawag, makalupang kaharian. Ang Mesiyas ay maghahari sa lupa. Katawan ni Kristo, makalangit na pagkatawag. Nakatayo kay Kristo sa mga dakong makalangit. Ipinahayag sa pamamagitan ng misteri na ibinigay kay Pablo. Magkaiba ang pagkakatawag, ngunit iisa ang Diyos na may layunin sa bawat programa. Application. Kapag naunawaan mo ang iyong pagkatawag bilang miyembro ng katawan ni Kristo, hindi ka malilito sa iyong misyon. Hindi tayo tinawag upang itatag ang kaharian sa lupa ngayon. Tayo ay tinawag upang ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, upang ang mga tao ay makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 2 Korinto 5:18-20. Take away ang pag-asa ng Israel ay ang paghahari ni Kristo sa lupa. Ang pag-asa ng katawan ni Kristo ay ang ating makalangit na posisyon at pagkamamamayan kay Kristo. Kapag hinati mo ng matuwid ang salita ng katotohanan, makikita mong hindi magkalaban ang mga ito. Magkaiba lamang ang programa ng Diyos. Pag-aralan mong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, na hinahati ng matuwid ang salita ng katotohanan. 2 Timoteo 2:15. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasa ninyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa 17:11. Naway ang ating pinakamataas na awtoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Kung nagustuhan po ninyo ang bedyong ito, please subscribe, like, and share